Ang tawag dito, Arimaunga. May hawig sa itsura ng mga tigre, pero ang kaya rin itong gawin, talaga namang extraordinary. Ayon sa mga kwento, nakatira di umano sa kalangitan ang Arimaunga. Sadyang makulit daw ito na nagiging dahilan kung bakit nakagagawa ito ng bagay na mukhang imposible. Yung term na Arimaunga nanggagaling sa wikang Malay na sinasalita sa Indonesia pati na sa Malaysia. Ang tawag nila kasi sa tigre ay harimau. At dito rin natin nakuha yung katawagang halimaw sa terminong harimau. Di umano, ang Arimaunga kumakain daw ng buwan o moon. Kaya tinatawag din itong celestial eater. Isa raw ito sa dahilan kaya nagkakaroon ng eclipse. Iba't ibang etno-linguistikong grupo sa Pilipinas may kanya-kanyang pagpapaliwanag. So ang paliwanag ng mga matatanda, merong lumalamon, merong kumakain sa buwan o kaya sa araw, kung kaya't ito'y nawawala. May ibang kwento naman na hindi kinakain, kundi niyayakap lang naman daw ng Arimaunga ang buwan, kaya ito nawawala sa kalangitan. Para may balik ang buwan, ang ginagawa raw ng sinuunang Maranao Ethno-Linguistic Group ay lumilikha ng tunog gamit ang iba't ibang musical instruments tulad ng drums at gongs. Sa ganitong paraan, naririndi sa matinding ingay ang Arimaunga at kusa nitong iniluluwa uli ang buwan. Paano at kailan nga ba nagsimula ang paniniwala natin tungkol sa Arimaunga? Bago dumating ang mga Kastila noong prehistoric times sa Palawan, meron ding mga tigre at tinatawag din itong halimaw ng mga Katagalugan. Siyempre, yung hindi nakakita na ng tigre, ang naiisip nila isang mabangis na hayop, may matalas na pangil, nanlilisik na mata. So, naging mythical na lang yung konsepto ng tigre. So, ito yung mga kwento ng ating mga ninuno na nagpapasalin-salin sa iba't ibang henerasyon. Ang kwento tungkol sa Arimaunga ay nananatiling kwento lamang at walang sapat na patunay. Ang sigurado, nangyayari ang eclipse tuwing nagtatapat ang Sun, Moon, and Earth na dahilan ng pagdilim ng kalangitan. Ayon sa eksperto, normal naman daw na malakas kumain ng mga tigre. Kaya marked safe sa pagiging instant monster ang mga alaga ni Gino. Umabot daw sa 40 kilograms o 88 pounds ng meat ang pwedeng kainin ng isang tiger kada araw, lalo na kung nasa wild. Pero ang depensa ni Gino, may balanced diet naman daw ang tigers niya. Dati ay meron pang private veterinarian ng mga alaga niya at staff na nagmamonitor para masiguro na masusustansyang pagkain lang kinakain nila. Ngayon binibigyan natin sila ng tubig kasi gawa ng medyo masama yung panahon, nagpuputik sila eh. Kaya binapanlawan natin. Right, give. Yung talaga yung instinct nila. Naging libangan na rin ni Gino ang pakikipaglaro sa mga ito tuwing uwi siya galing sa trabaho. Kung minsan, siya na rin ang nagpapaligo sa kanila. Pero kahit nagaano pa ka-close si Gino sa kanyang mga alaga, hindi rin maiwasan kung minsan na magkasakitan sila tuwing naglalaro. Meron akong tatlong mark ng kalmot nila dito. Siyempre, naglalaro kami. Matalas yung kanilang kuko, so hindi may iwasan na tiger, hindi katulad yan ng aso. So yung behavior nila iba. Akala nila hindi sila nakakasakit, pero nakakasakit na sila. Normal na sa akin. Expected talaga na nasusugatan ako at sanay na ako masugatan sa mga hayop. Sa una po, natatakot po ako alagaan ng iba. Hanggang sa tumagal na rin po, nasanay na rin po sa pag-aalaga. Hanggang natuto na rin po ako. Alam niyo ba na ang wild animals tulad ng tiger, lion, at cheetah ay may kakayang makilala ang boses ng mga taong nakasalumuhan na nila? Ayon sa isang pag-aaral, mabilis na lumalapit ang mga nasabing hayop tuwing may tumatawag sa kanila na pamilyar na boses. May kakayahan din silang mag-form ng bond o connection sa kanilang mga tagapag-alaga. Pero dahil may natural predator instinct sa mga ito, hindi pa rin advisable na gawing pets ang wild animals, lalo na kung lumaki ang mga ito sa kanilang natural habitat. Sa ilang taong pag-aalaga ng exotic animals, may ilang payo raw si Gino para magkaroon ng harmonious relationship sa pagitan ng tao at wild animals. Ang tip lang is kailangan siyempre mahal mo yung ginagawa mo, number one. Kasi kung napipilitan ka lang, hindi mo talaga maitetame ang kahit anong uri ng hayop.
kailangan kasi kuhanin mo yung loob nila. Dapat nararamdaman ka nila at nararamdaman mo sila. Second, kailangan mag-research ka. Alamin mo kung ano ba yung dapat nilang kinakain, ano yung oras ng pagtulog nila, ano yung requirement ng food nila, ano yung requirement ng vitamins nila, and ano yung requirement ng kanilang habitat o yung bahay nila. Tulad nating mga tao, ang mga hayop kailangan din ng atensyon at kalinga. Walang masama sa pagiging malapit sa kanila. Basta ang tindi ng pag-aalaga, samahan din ng sapat na proteksyon at pag-iingat. Aha!